Sa paglabas ng Kabanata 6 ng The Apocalypse of the Gods, tuluyan nang nakumpirma na ang mga kaganapan sa Tournament of Apocalypse ay naganap bago pa ang Ragnarok. Lumiwanag ang lahat nang lumabas si Hercules sa kabanatang ito, buhay pa at nanunood sa laban ni Prometheus. Ngunit hindi lang iyon, hindi basta-basta Diyos si Prometheus. Ayon sa isang Diyos na nanunood, isa siyang Titan, at hindi ito magandang balita para kay Sun Wukong. Ang tanong na lang, ano nga kaya ang kayang ilabas na kapangyarihan ng isang Titan? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods Kabanata 6. Ang god na nagrebelde laban sa mga gods. Sa harap ni Cuchulainn, nagpakilala si Prometheus bilang isa ring outer god, isang Diyos na sumasalungat sa mga ibang Diyos. Dagdag niya, isa siya sa mga unang haligi ng grupo ng outer gods. Gayunpaman, mukhang hindi interesado si Cuchulainn sa sinabi ni Prometheus. Matapos ang maikling pagpapakilala, singhal lamang ang isinagot ni Cuchulainn. Tanong niya, dahil ba pareho tayong outer gods, ibig sabihin ba magkapantay na tayo? Hindi niya alintana ang mga sinasabi ni Prometheus at idiniin pa na ang titulo ng outer gods ay wala namang halaga at naiisip lang ng mga katulad nito. Habang nakakuyom ang kanyang kamao, idinagdag ni Cuchulainn, ang tanging pakialam ko lang ay kung malakas o mahina ang kalaban ko. Sa kanyang galit, akmang sasalakayin ni Cuchulainn si Prometheus nang biglang marinig niya ang isang kahol. Napalingon siya sa direksyon ng ingay at nakita ang kanyang asong si Gais na nakatayo sa may pasukan ng kwarto. Sa mga sandaling iyon, tumalon si Gais papunta sa braso ni Cuchulainn na para bang yayakap ito. Sinalo siya ng kanyang amo at habang dinidilaan ng aso ang kanyang mukha, tila humihingi ng tawad si Cuchulainn sa kanyang alaga. Pasensya ka na, pinag-alala kita, sambit niya na may halong pagsisisi. Habang pinapanood ang muling pagkikita ng dalawa, nagsalita si Prometheus. Magkaibigan nga talaga kayong dalawa, wika nito. Dagdag pa niya, dapat magpasalamat si Cuchulainn kay Gais. Ipinaliwanag niya na kahit gaano pa kalakas ang kakayahan ng katawan ni Cuchulainn na maghilam, kung hindi hinanap ni Gais si Prometheus, baka mas malala pa ang nangyari sa mandirigma. Sa sinabi ni Prometheus, napatingin si Cuchulainn sa mga bendang nakabalot sa kanyang braso. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali, tila iniisip ang kanyang kalagayan. Di nagtagal, tinanong niya si Prometheus kung ano ang dahilan kung bakit nito napagdesisyonang iligtas siya. Subalit, agad din niyang sinabi na hindi na mahalaga sa kanya ang sagot. Sa huli, nagpasalamat si Cuchulainn kay Prometheus. Gayunpaman, paalala niya na kapag nagtagpo silang dalawa sa labanan, hindi siya magpipigil sa bakbakan. Natawa lamang si Prometheus sa sinabi ni Cuchulainn. Lumabas na sila sa kwartong iyon at bago sila maghiwalay, nag-iwan ng payo si Prometheus. Sinabi niya, ang estilo mo sa pakikipaglaban, Cuchulainn, ang mismong dahilan kung bakit maaaring hindi ka magtagal sa Apocalypse. Habang naglalakad si Cuchulainn palabas, nagbigay pa ng dagdag na paalala si Prometheus. Sinabi nito na kung ipagpapatuloy ni Cuchulainn ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, hindi niya sigurado kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Bagamat walang imek si Cuchulainn, halatang mabigat ang bumabagabag sa kanyang isipan. Ilang saglit pa ang lumipas, at si Gais ang tumahol, parang nagpapahayag ng suporta sa kanyang amo. Sa simpleng kahol na iyon, tila naintindihan ni Cuchulainn ang nais iparating ng kanyang alaga. Napangiti siya ng bahagya, at humarap muli kay Prometheus. Na-appreciate ko ang payo mo, maikli ngunit taos-pusong sabi ni Cuchulainn kay Prometheus. Gayunpaman, agad din siyang tumalikod at naglakad palayo, sabay sabing, pasensya na, hindi ko na-gets agad. Tila nagpapahiwatig ito na hindi siya sanay sa pagpapasalamat ngunit sinikap pa rin niyang iparating ito. Habang papalayo, tumigil saglit si Cuchulainn at nag-iwan ng huling salita. Hindi ko makakalimutan ang pangalan mo, Prometheus. Napatingin si Prometheus sa kanya, ngiting puno ng pangunawa ang sagot sa pamamaalam ni Cuchulainn. Habang naglalakad palabas kasama si Gais, biglang napaisip si Cuchulainn at napabulong sa sarili. Napakaraming klase pala ng mga Diyos ang umiiral. Sa kanyang isip, ang naging tagpo nila ni Prometheus ay isang paalala na hindi lahat ng Diyos ay kaaway o kaagaw sa lakas. Habang papalayo sina Cuchulainn at Gais, natigilan si Prometheus at napakamot na lang sa ulo. Talagang hindi masyadong tapat ang mga demigods na tulad nila, pabirong sabi niya habang nakatingin sa magkaibigang papalayo. Mukhang hindi magiging kasing dali ng inaasahan ang mga bagay. Habang nagmumuni-muni si Prometheus tungkol sa kanyang koneksyon sa mga katulad ni Cuchulainn, napansin niyang may isang aninong papalapit sa kanya.
Sa isang mabilis na lingon, ngumiti siya at nagsalita, "Ano sa tingin mo, Heracles?" Tila kilala niya ang paparating na demigod. Mula sa dilim, lumitaw si Heracles, na may dalang presensyang puno ng lakas at kumpiyansa. "Matagal na rin nang huli tayong magkita, Prometheus," wika ni Heracles, kasabay ng isang ngiti. Tinawag din niya itong kaibigan. Sa susunod na panel, makikita sina Prometheus at Heracles na nakatayo sa dulo ng isang talampas. Habang tanaw ang malawak na kalangitan, pinag-uusapan nila ang kanilang kasalukuyang sitwasyon at ang hirap ng kanilang mga posisyon. Binanggit ni Prometheus na inaasahan niyang si Heracles ang mapipili bilang isa sa 13 kinatawan ng mga Diyos. Sa narinig, napahinto sandali si Heracles, tila nag-isip bago sumagot. Nang magsisimula ng sabihin ni Prometheus ang kanyang saloobin tungkol sa desisyong iyon, biglang pinutol siya ni Heracles. "Walang duda," sabi ni Heracles na may seryosong tinig. "Kahit na ang sangkatauhan pa ang aking magiging kalaban, hindi ako magpapakakampanti, at hinding-hindi rin ako magpipigil sa laban." Nagpatuloy si Heracles, ipinahayag ang kanyang determinasyon. "Ibibigay ko ang lahat bilang kinatawan ng mga Diyos. Lalaban ako ng may dangal at karangalan." Dagdag pa niya, "Kung sino man ang magiging kinatawan ng sangkatauhan na haharap sa akin, isang mandirigmang ibubuhos ang lahat, pati ang kanyang puso at kaluluwa, sisiguraduhin kung tatayo ako ng buong tatag. At sa labang iyon, makikita ng lahat ng Diyos ang tunay na lakas ng sangkatauhan." Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Prometheus habang nakatingin sa mga ulap. "Hindi ka pa rin nagbabago, Heracles," aniya. "Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, palagi mong tinatahak ang landas na alam mong tama. Palagi kang sumusulong ng walang pag-aalinlangan." Sandaling tumigil si Prometheus, tila nag-iisip ng malalim bago muling nagsalita. "Samantalang ako na si Prometheus, ay palaging nawawala sa landas tuwing sinusubukan kong sagipin ang sangkatauhan. Kung ikukumpara kita sa akin, Heracles, napakalaki ng pagkakaiba natin." Napangiti si Heracles at may halong tapik sa balikat, sinabi niya kay Prometheus, "Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit naguguluhan ka at nahihirapan, nagagawa mo pa rin ang nararapat. Ganoon ka kasing klaseng Diyos. Kahit magkaiba ang landas na ating tinatahak, iisa lang ang ating patutunguhan." Napakalalim ng mensaheng ipinahihiwatig ng panel na ito, lalo na nang sabihin ni Heracles na bagamat magkaiba sila ng landas na tinatahak, iisa ang kanilang layunin, ang magtaguyod ng patas na hustisya para sa lahat. Sa madaling salita, kahit ikaw pa ang isang Diyos, kung ikaw ay nagkamali, mararanasan mo ang nararapat na kaparusahan mula sa kanila. Sa susunod na panel, makikita ang dalawa na nasa gitna ng napakaraming kalaban. Sa ganitong kritikal na sitwasyon, kitang-kita ang kanilang pagkakaibigan at ang tiyak nilang pagtutulungan upang malampasan ang anumang hamon. Sa madaling sabi, sila'y tunay na magkasangga, walang iwanan, anuman ang mangyari. Iniabot ni Heracles ang kanyang kamay kay Prometheus at may kasiguraduhang tanong, "Hindi ba't ganito naman talaga dapat?" Pagkatapos ng ilang saglit na pag-iisip, tumango si Prometheus at sumang-ayon sa sinabi ni Heracles. Sa sandaling iyon, tila nabawasan ang bigat ng kanyang damdamin. Sa kasunod na panel, lumipat ang eksena sa arena. Naririnig ang boses ni Jarl na tumutok sa mga manunood. "Salamat sa inyong matiyagang paghihintay. Narito na ang pangalawang round ng Apocalypse." Sigaw niya. Ngayon, oras na upang pumasok ang mga kalahok sa arena. Sa kaloob-looban ni Prometheus, labis siyang nagpapasalamat kay Heracles. Samantala, sinimulan na ni Jarl ang pagpapakilala sa kanya sa mga manunood, binibigyang diin na ang Apocalypse ay hindi biro. Walang anumang eksaherasyon, ang labanang iyon ay nagaganap para lamang sa kapakanan nilang mga Diyos. Unang pumasok si Prometheus sa arena. Habang naglalakad siya, malinaw ang determinasyon sa kanyang mukha. "Hindi na ko magdadalawang isip pa," bulong niya sa sarili. Nagpatuloy si Jarl sa pagpapakilala, binibigyang diin ang makasaysayang presensya ng kalahok. Sa buong kasaysayan ng makalangit na kaharian, siya ang isa sa mga pinakasikat na makasalanan. Isang titan na naglakas loob na lumaban sa mga Diyos. Tumahimik saglit ang mga manunood, ngunit ang iba ay hindi napigilan magsabi ng hindi maganda kay Prometheus na isang titan. Pagpapatuloy ni Jarl, ang isang tanong na nagdagdag ng tensyon sa tagpo. Mula sa langit, ninakaw niya ang apoy at ibinigay ito sa sangkatauhan. Ngunit ano nga ba ang naging resulta nito? Binanggit ni Jarl na dahil sa ginawa ni Prometheus, ang pagbibigay ng apoy sa sangkatauhan, nagkaroon ng mga tao ng teknolohiyang lampas sa kanilang kakayahang kontrolin.
Sa halip na gamitin ito ng tama, sinira nila ang kalikasan, pumasok sa mga walang kabuluhang digmaan, at nagpatuloy sa pagiging mapagmataas at pabaya. Idiniin ni Jarl na ang mga pagkakamaling ito ay direktang resulta ng kilos ni Prometheus. Sa gitna ng kanyang anunsyo, tinanong ni Jarl ang mga manonood, kung uulitin kaya ni Prometheus ang parehong pagkakamali at muling ibigay ang apoy sa sangkatauhan. O bilang isang Diyos, pipiliin ba niyang gamitin ang martilyo ng hustisya laban sa kanila? Matapos ang tanong na ito, binuo na ni Jarl ang pagpapakilala kay Prometheus bilang ang pinakaunang outer god. Sa susunod na eksena, makikita si Ares, na nagpahayag ng kanyang galit kay Prometheus. Sinabi niyang hindi niya gusto ito, pero sumingit si Hermes at nagtanong kung dahil ba iyon sa pagiging malapit ni Prometheus kay Heracles. Kaagad na itinanggi ni Ares ito, at binanggit niyang napakababaw ng ganung dahilan. Ipinaliwanag ni Ares na ang totoo niyang galit kay Prometheus ay nagmumula sa ideya na, kahit isang Diyos ito, masyado itong nag-aalala sa mga resulta ng kanyang mga gawa. Kung ikukumpara kay Heracles, napakalayo ng agwat nila, ayon kay Ares. Ngunit makulit si Hermes at muli niyang binanggit na ang ugat ng galit ni Ares ay ang pagiging malapit ni Prometheus kay Heracles, dahilan para tuluyang mairita si Ares at sabihan si Hermes na tumigil na. Sa puntong ito, nagsalita si Prometheus sa harap ng lahat. Inamin niya sa mga manunood at kay Zeus mismo na siya nga ang nagbigay sa mga tao ng apoy. Binanggit niya na dahil dito, nagkaroon ng maraming pagkakamali ang sangkatauhan, kabilang na ang kanilang misguided na progreso. Pero diretsahan niyang tinanong, ano nga ba ang pakialam ng mga Diyos sa mga pagkakamali ng mga tao? Malakas na isinigaw ni Prometheus, kasabay ng paglatag ng kanyang mga braso, na dapat hayaang magkamali ang sangkatauhan. Sinabi niya na ang mga pagkakamali ang magtuturo sa kanila ng tamang landas at tunay na progreso. Dagdag pa niya, aakuin ko ang lahat ng parusa na ibabato sa kanila. Maghahanap ako ng paraan upang mailigtas ang sangkatauhan. Kahit ilang beses pa mangyari, palagi ko silang ililigtas. Habang nangyayari ito, nanggagalaiti si Ares sa galit, hindi matanggap ang paninindigan ni Prometheus. Ngunit sa kabilang banda, sumang-ayon si Heracles, at sinabing ang mga salita ni Prometheus ay sumasalamin sa kung sino talaga siya. Sa baba ng arena, nagkatitigan sina Heracles at Prometheus. Sabay nilang inihayag ang kanilang paninindigan, ang Ragnarok at Apocalypse, kahit magkaibang laban ang aming pinagdadaanan, sabay kaming lalaban. Gamit ang aming sariling mga kamay, ililigtas namin ang sangkatauhan. Tahimik na tinitigan ni Zeus ang eksena, malalim ang iniisip. Pagkatapos ng ilang saglit, sinabi niya, akala ko ay naging mas mabait na si Prometheus sa paglipas ng panahon. Ngunit tila may nagbabadya pa ring panganib sa kanyang ginagawa. Sumang-ayon si Hermes sa obserbasyon ni Zeus. Kung naresolba ni Prometheus ang kanyang mga pagdududa sa ganitong paraan at makakakuha pa siya ng additional prize para sa torneo, hindi ko alam kung ano ang maaaring kahihinatnan nito. Hindi lang Ragnarok ang maaaring makonsela, baka pati ang Humanity Survival Conference ay mabura rin. Sa puntong ito, isinatinig ni Ares ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan, maaalis ba sa mga Diyos ang kapangyarihan at karapatang magdesisyon para sa sangkatauhan? Totoo bang tatanggapin mo ito, Ama? Sumang-ayon si Zeus sa tanong ni Ares, na nagsasabing hindi magiging kapanapanabot ang laban kung walang kaunting panganib. Dagdag pa niya, ang kasiyahan sa labanan ay nagmumula sa hamon ng hindi inaasahang mga sitwasyon. Sa puntong iyon, ipinagpatuloy ni Jarl ang kanyang anunsyo, ang top contender sa championship ay patapak na sa arena. Sinabi rin ni Zeus na ang magiging kalaban ni Prometheus ay isang nilalang na tiyak na magpapahirap sa kanya. Inihayag ni Jarl na ang susunod na kalahok ay isang Diyos na naghimagsik laban sa kapwa niya mga Diyos. Isa siyang kilalang figure sa hanay ng mga outer gods, at ang kanyang pangalan ay palaging kaugnay ng kaguluhan. Habang sinasabi ito ni Jarl, inaasahan ng mga nanunood na mga gods na lalabas na ang makapangyarihang Diyos mula sa lagusan. Sa susunod na panel, napansin ni Jarl na wala pa ring lumalabas mula sa lagusan, kaya't nagtataka siya kung bakit ganoon. Sa loob ng lagusan, abala ang mga kaibigan ni Sun Wukong sa pagmamadali na palabasin na siya. Pinagsabihan naman niya ang kanyang mga kaibigan na maging mahinahon at huwag maingay dahil maaari namang maghintay ang mga manunood. Paglipat ng eksena, nagbitaw ng matinding komento si Sun Wukong. Sinabi niya na ginagawa lamang nilang palipas oras ang laban, at wala siyang obligasyong sundin ang kanilang kagustuhan. Sa wakas, lumabas siya mula sa lagusan, kasabay ng anunsyo ni Jarl na naroon na ang kasunod na kalahok. Ayon kay Jarl, inaasahan niya ang ganitong pag-uugali mula sa kalahok dahil kilala ito bilang isang free-spirited na nilalang.
Minsan, bumaba ang 100 sundalo mula sa langit upang bawiin ang kanyang kalayaan, ngunit wala silang nagawa laban sa kanya. Sa isang iglap, binalasan ni Sun Wukong ang 100 Diyos ng walang kahirap-hirap. Sa panel, makikita ang tambak ng mga walang buhay na katawan ng mga Diyos, isang nakakakilabot na tanawin na sumasalamin sa kanyang di mapapantayang lakas. Ang pahayag na ito'y nagbibigay ng matinding epekto, nagpapaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang kumpiyansa sa mukha ni Zeus. Ang kanyang ngiti ay tila nagsasabing, kahit gaano pa kalakas si Prometheus, hindi magpapahuli si Sun Wukong pagdating sa kapangyarihan. Sa paglabas niya, nakilala siya ni Neze bilang si Sun Wukong, at nabanggit ni Taishan Laojun, "That's just like him." Tinawag naman siya ni Jin Zhao at Yin Zhao na isang tampulasang unggoy, habang tuwang-tuwa ang Bull Demon King, Niu Mo Wang. Ayon kay Enma Dayo, hindi pa rin nagbabago ang batang ito. Ipinahayag ni Jarl na kahit maraming Diyos, malalakas na yokai, at isang makapangyarihang Demon King ang susubok pigilan si Sun Wukong, pati na ang mismong tadhana niya, imposibleng mapigilan ang kanyang matinding rampage. Wala siyang sariling layunin sa labanang iyon at sumali lamang siya dahil sa pagkabagot. Ang free-spirited monkey ng kalangitan ay paparating na para sa Apocalypse, ang Great Sage equal to Heaven, si Sun Wukong ng China. Ngunit sa parehong sandali, biglang may lumipad sa ere. Dahil ba ito sa pagpapabeya o kawalan ng seryosong atensyon? Agad namang nakadenahan ni Prometheus ang kanang paa ni Sun Wukong. Humingi ng paumanhin si Prometheus sa Great Sage equal to Heaven, ngunit pinutol ni Jarl ang tensyon at sinabi na hindi pa niya ibinibigay ang hudyat ng pagsisimula. Tinuwanan lamang ito ni Zeus, at sinabihan niya si Jarl na huwag masyadong maging mahigpit, na okay lang minsan na hayaang mangyari ang ilang bagay. Sa oras na iyon, diretsahang sinabi ni Prometheus na hindi niya hahayaang matalo siya sa labanang ito, sa pamamagitan ng kilos na iyon, malinaw na siya ang nagpasimula ng labanan. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods Kabanata 7. Ang taksil na Titan. Sa simula ng kabanata, binigyang diin ni Jarl ang ginawang mapanlinlang na pag-atake ni Prometheus. Walang kahirap-hirap na nakadenahan ni Prometheus ang kanang paa ni Sun Wukong, bagay na ikinagulat ng marami. Nahati ang opinyon ng mga nanunood na mga Diyos, may ilan na tinawag na duwag si Prometheus dahil sa kanyang estilo, samantalang ang iba ay pumuri sa kanyang diskarte. Mayroon din namang nagalit kay Sun Wukong dahil sa tila hindi nito sineryoso ang laban. Nagpakumbaba si Prometheus at humingi ng paumanhin kay Sun Wukong. Ngunit sa kabila ng kanyang paumanhin, sinabi ni Sun Wukong na hindi ito kinakailangan dahil, sa katotohanan, sinadya niyang bigyan si Prometheus ng pagkakataong unang umatake. Sa madaling salita, tila binibigyan ni Sun Wukong ng partida, si Prometheus. Dahil dito, nagalit si Prometheus. Ipinahayag niyang hindi daw siya humihingi ng paumanhin para sa kanyang ginawang sneak attack. Habang nagtatalo, napansin ni Sun Wukong ang paglitaw ng malalaking ugat sa katawan ni Prometheus, hudyat ng paghahanda nito para sa isang malakas na atake. Sa isang iglap, lumipad si Sun Wukong sa ere ng batake ni Prometheus nang ubod ng lakas ang kanyang kadena. Nabighani si Jarl sa ipinamalas na lakas ng Titan at inalala ang kwento ng nakatatandang kapatid ni Prometheus, si Atlas, na kayang buhatin ang kalangitan gamit ang kanyang higanteng katawan at di mapaniniwala ang lakas, isang lakas na likas sa lahi ng mga Titan. Muling humingi ng paumanhin si Prometheus kay Sun Wukong, ngunit sa pagkakataong ito, idinagdag niyang walang Diyos ang nakayanan ang kanyang paparating na atake, maliban sa kanya. Sa kanyang sunod na pagsugod, sinalubong niya ang pagbagsak ni Sun Wukong mula sa ere. Nagsalpukan ang kanilang mga ulo, at makikita sa kanilang mga mukha ang matinding sakit. Ang ataking ito ay tinatawag na Greymos Arken, isang banal na kaparusahan sa tanikala na halos hindi matitiis ng sinuman, lalo na ni Sun Wukong na ngayon lang naranasan ang ganitong klase ng sakit. Sa VIP room, tila may nais sabihin si Hermes sa kanyang ama, ngunit inunahan siya nito at sinabing wala ng pag-aalinlangan sa determinasyon ni Prometheus. Dito ibinunyag ni Hermes ang lihim ng divine weapon ng Titan. Ayon kay Hermes, ang mga kadena ay orihinal na nilikha ng may natatanging layunin, bilang parusa para kay Prometheus. Ito ay isang napakabangis at makapangyarihang banal na sandata na nagdudulot ng matinding sakit na halos hindi makayanan kahit ng mga Diyos mismo. Napagtanto ni Zeus ang panganib na maaaring kaharapin ni Sun Wukong sa labanang ito. Sa gitna ng sagupaan, habang nasa ere si Prometheus, ibinalibag niya si Sun Wukong pababa sa sahig ng arena. Ang ataking ito ay tinawag na Dino Alter Eagle Beak, na may hahalin tulad sa isang brainbuster sa wrestling, isang atake na kayang pumatay ng isang Diyos.
Bumagsak si Sun Wukong na una ang ulo, nawalan ng malay, at napanganga sa tindi ng tama. Habang nakabulagta si Sun Wukong, tinanong siya ni Prometheus, masakit ba? Alam ni Prometheus na labis ang sakit ng kanyang ginawa, kaya't nasambit niya, alam na alam ko kung ano ang pakiramdam ng sakit na iyan. Mapuputol ang matinding bakbakan at dadalhin tayo ng narrator sa nakaraan. Ayon sa alamat, si Prometheus ang nagbigay ng apoy sa sangkatauhan, isang gawaing nagdala ng kaalaman at kaunlaran sa mga tao. Subalit, dahil sa kanyang pagsuway sa kagustuhan ng mga Diyos, siya'y pinarusahan ng matindi. Ginapos siya sa tanikala at ipinako sa tuktok ng kabundukan ng Caucasus, kung saan siya'y pinahirapan sa loob ng 30,000 taon. Ngunit ang pagpaparusa kay Prometheus ay hindi lamang isang simpleng parusa. Ito'y naging bahagi ng madilim na kasaysayan ng mga Diyos, isang aspeto ng kanilang kapangyarihan na bihirang mabanggit. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ang isang masalimuot na pagpapahirap kung saan si Prometheus ay kailangang harapin ang isang makapangyarihang Diyosa. Noong unang panahon, ang mga Titan ang namuno sa realm ng mga Greek gods. Subalit, nang talunin ni Zeus ang kanilang pinuno na si Cronus, maraming Titan ang nawalan ng kalayaan at ikinulong sa kailaliman ng kabundukan ng Caucasus. Ang kanilang pagkakakulong ay puno ng pighati, at ang tanging libangan nila ay ang pagpapahirap kay Prometheus, na itinuturing nilang isang taksil. Si Prometheus, na isang Titan, ay tumalikod sa kanilang pinuno na si Cronus at pumanig kay Zeus sa labanang Titanomachy. Para sa mga kapwa niyang bilanggo, nararapat lamang ang kanyang parusa. Sa araw-araw, ginugulpi si Prometheus, ginagawang aliwan ng mga nakakulong na Titan ang kanyang paghihirap. Sa gitna ng ingay ng mga sigawan at panunuya, may mga nagsasabing karapat-dapat lamang ang dinaranas niya. Ang pagpapahirap ay pinamunuan ni Bia, ang diyosa ng karahasan, na walang awang bumugbog kay Prometheus. Hinawakan niya ito sa buhok at sinabing, hindi ka pa maaaring matulog ngayon. Ginawa nilang laro ang kanyang paghihirap, tila ba isang palabas na nagpapasaya sa mga nakakulong. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, lumabas na ang pinakaaantay ng lahat, walang iba kundi si Kratos, at nagwika na, upang magbigay ng babala, maaaring inagaw nilang mga Olympian, ang pamumuno ng mga Titan, ngunit hindi sila dapat minamaliit. Hindi ni Kratos maaaring hayaang makaligtas ng ganoon na lamang si Prometheus dahil sa pagbibigay niya ng apoy sa sangkatauhan. Bukod pa rito, kailangang siguruhin ni Kratos na may sapat na libangan ang mga Titan sa bilangguan. Kung masyado daw pahihirapan ang mga Titan, maaaring mag-alsa sila, at hindi niya gugustuhin mangyari iyon. Sumang-ayon si Bia, ngunit aniya, ang pinakamainam na paraan upang panatilihing kalmado ang mga Titan ay sa pamamagitan ng karahasan, isang uri ng libangan para sa kanilang mga nakakulong. Hinamon pa ni Bia si Prometheus na lumaban, ngunit si Prometheus ay walang ginawa kundi tiisin ang lahat ng sakit. Naniniwala siyang ang hapdi at hirap na dinaranas niya ay isang munting kabayaran lamang sa kanyang mga nagawang pagkakamali, sa pag-akay sa kanyang mga dating kapanalig at sa sangkatauhan sa maling landas. Sa loob ng maraming siglo, sa libu-libong taon, buong pasensya niyang tinanggap ang parusa na tila walang katapusan. Ngunit ang lahat ng pagpapahirap ay magbabago nang dumating ang araw na makakatagpo niya ang isang demigod na magiging matalik na kaibigan niya sa hinaharap. Habang patuloy ang pagpapahirap kay Prometheus, biglang dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Isang bantay ang nagmadaling magulat kay Kratos na mayroong emergency, ngunit hindi ito binigyang pansin ng Diyos dahil nasa rurok na ang kanilang pagpapahirap kay Prometheus. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumilapon ang isang bantay sa kanilang harapan, ikinagulat ni Kratos. Sa entrada ng kulungan, lumitaw si Heracles, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Alcides, ang kanyang pangalan noong siya'y mortal pa. Bagamat nasa gitna pa lamang ng kanyang 12 labors, ipinakita ni Heracles ang kanyang tapang sa harap ng mga Diyos at mga Titan. Tinutok niya ang kanyang sandatang kahoy kay Kratos at matapang na sinabi, siya daw ay God in training. Napalingon sina Kratos at Bia kay Heracles, ikinagulat talaga nila ang nasabi nito. Ayon sa alamat, si Alcides, na mas kilala kalaunan bilang Heracles, ay dumaan sa kabundukan ng Caucasus sa gitna ng kanyang mga pagsubok, isang mahalagang yugto na magpapabago sa kapalaran ni Prometheus at ng mga Diyos. Agad na nakuha ni Heracles ang atensyon ni Kratos nang dumating siya sa isang lugar na puno ng pagpapahirap at pagdurusa. Tinanong siya ni Kratos, ano ang ginagawa mo rito, Heracles? Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa isang tulad mo. Alam na alam ni Kratos ang kalikasan ng lugar dahil siya mismo ang namamahala rito. Aminado si Heracles na baguhan pa lamang siya bilang Diyos at kulang pa ang kanyang kaalaman sa mga nangyayari sa kalangitan.
Ngunit hindi niya maatim ang kawalang katarungan na nakikita niya sa lugar na ito. Para sa kanya, labis na di makatarungan ang pagtrato sa mga bilanggo. Napangiti si Kratos sa narinig. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, wika niya. Ibinahagi rin niya ang narinig na chismis tungkol sa isang hangal na tao na uminom ng ambrosia, kaya't nagkamit ng kapangyarihang katulad ng sa mga Diyos. Nang marinig ito ni Prometheus, nanlaki ang kanyang mga mata. Singit naman ni Bia, napakamangmang talaga ng baguhang demigod na ito. Dagdag niya, ang lugar na ito ay isang makatarungan at legal na establishmento sa ilalim ng direktang utos ni Zeus, ang Diyos ng mga Diyos. Binyantaan niya si Heracles na kapag nagdulot ito ng kaguluhan, tiyak na mapaparusahan siya. Ngunit matapang na sumagot si Heracles, kalokohan. Kayong mga Diyos ang dapat maging huwaran ng katarungan, ngunit narito kayo, kumikiling sa malalakas at inaapi ang mahihina. Napakawalang hiya ng pamamalakad ninyo sa bilangguang ito. Dagdag pa niya, bago niya maisaayos ang landas ng sangkatauhan, kailangang turuan muna niya ang mga Diyos, tulad ni Kratos at Bia, ng tunay na kahulugan ng katarungan. Kasama sa plano niya ang pagpapalaya sa mga Titan at ang paghingi ng payo kay Zeus tungkol sa mas makatarungang pagtrato sa mga bilanggo. Ang matapang na pahayag ni Heracles ay tumago sa damdamin ni Prometheus. Napukaw siya sa ipinaglalaban ng demigod, isang nilalang na handang ailaban ang katarungan kahit sa gitna ng madilim na pagkakataon. Bigla na lamang sumugod si Bia kay Heracles, puno ng galit at determinasyong pigilan siya. Ngunit nagulat si Bia nang biglang makadenahan ang kanyang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Prometheus ang pangalan ni Heracles. Sinabi niya, ipaubaya mo na sa akin sina Bia at Kratos. Magtuon ka na lamang sa iyong misyon. Napasigaw si Kratos nang mapagtantong nakawala si Prometheus sa kanyang mga tanikala. Paano mo nagawang tanggalin ang mga kedena? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Prometheus na ang mga tanikala ay isang banal na sandata na tinatawag na Akantha, na siya mismo ang nagdisenyo bilang parusa sa sarili. Maaari niyang tanggalin ang mga ito anumang oras, ngunit pinili niyang tiisin ang sakit bilang pagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Ang matibay na determinasyon ni Heracles ang nagsilbing inspirasyon kay Prometheus upang ipaglaban ang kawalang katarungan. Bukod dito, isa sa mga inaabangan ni Prometheus ay ang pagkakataong masaksihan niya mismo ang mga susunod na hakbang ni Heracles. Sa madaling salita, nais niyang makita ang magiging progreso ni Heracles sa hinaharap at kung paano niya haharapin ang mga hamon na darating. Sa kabilang banda, si Bia ay muling sumugod kay Prometheus. Sumigaw ang Diyosa, hindi ka na tumitigil sa mga kabaliwan mo, Prometheus. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa balak mo. Ang sigaw niyang ito ay nagbabaga ng determinasyon, puno ng puot. Subalit, ang malakas na suntok na buong lakas niyang pinakawalan ay agad na nasalo ni Prometheus, na para bang walang bigat ang puwersa nito. Sa isang iglap, ang matapang na Diyosa ng karahasan ay bigla na lang napasigaw sa sakit. Namilipit si Bia, halos hindi makapaniwala sa matinding kirot na tila sumasakop sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang walang hanggang sakit na pinalasap noon kay Prometheus, isang karanasang higit pa sa kahit anong parusa na kanyang nalasap. Napatanong si Bia, ano itong grabing sakit na nararamdaman ko? Sinagot siya ni Prometheus nang may malamig na tinig, ang mga tanikalang ito ay hindi ordinaryo. Espesyal ang mga ito. Sino mang mapaloob dito ay makakaranas ng sakit na daang ulit na mas matindi kaysa karaniwang sakit na alam mo. Napasigaw si Bia, imposible. Hindi ito maaaring totoo. Nagpatuloy siya, paano mo natagalan ang ganitong klaseng paghihirap sa loob ng napakahabang panahon? Walang sino man ang makakayanan ito. Ngunit bago pa siya tuluyang makahuma, sinubukan niya muling umatake ng isa pang suntok na puno ng galit at takot. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatumpik-tumpik si Prometheus. Sa isang napakabilis at napakalakas na galaw, tinamaan niya ng matinding headbutt si Bia, at ang Diyosa ng karahasan ay tuluyang nag-api. Hindi nagtagal, unti-unting naging abo ang katawan ni Bia, animoy binura ng kapalaran ang kanyang pag-iral. Ayon sa tagapagsalaysay, ang sinumang karaniwang Diyos ay matagal nang nawalan ng bait at tiwala sa sarili sa ganitong uri ng sakit na ipinataw kay Prometheus. Ngunit nagtiis si Prometheus hindi dahil lamang sa lakas ng isang Titan, kundi dahil sa kanyang di matatawarang tibay ng isipan, isang determinasyong lampas sa kakayahan ng mga Diyos. Balik sa kasalukuyan. Sa gitna ng matinding labanan sa Round 7 ng Apocalypse, isang nakakamanghang eksena ang naganap. Unti-unting bumabangon si Sun Wukong, na kayanan ang malaimpaktong sakit na iniukit ni Prometheus sa kanyang katawan. Bagaman taglay ni Sun Wukong ang isang pambihirang katatagan, tila ba pinapanday siya ng kapalaran para sa mas matindi pang pagsubok.
Muling nagsalita si Prometheus, "Hindi pa ako tapos, Sun Wukong. Ang aking mga kasalanan ay hindi ko pa ganap na nababayaran, ni sa anumang paraan. Ngunit ngayon, ay padadama ko sa iyo ang sakit at paghihirap na tiniis ko sa loob ng napakahabang panahon. Mararanasan mo ang kirot na ito, kahit abutin pa ng libu-libong taon ang ating laban, hanggang sa ikaw ay sumuko." What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods Kabanata 8. Unbreakable. Sa muling pagbangon ni Sun Wukong, agad siyang ginapos ng mga kadena ni Prometheus. Sa pag-aakalang sapat na ang kanyang atake, hinampes ni Prometheus ang mukha ni Sun Wukong sa kanyang braso, inaasahang tuluyan na itong mawawala ng malay. Pinagpawisan si Jarl sa tensyon ng labanan. Ayon sa kanya, nakakagulat ang mga nagaganap, at maging ang mga nanunood na Diyos ay nag-e-enjoy sa laban. Sa harap ng Great Sage equal to heaven, pinapakita ni Prometheus ang kanyang dominasyon. Mapapansin natin na nakaupo na lamang si Sun Wukong, katabi ang mga piraso ng sahig ng arena na tila wala na siyang malay. Gayunpaman, kahit nagmumukhang malakas si Prometheus para sa mga tagapanood, siya mismo ay nag-aalala. Para kay Prometheus, kahit matindi ang kanyang mga pag-atake, hindi pa rin ito sapat upang maipadala si Sun Wukong sa Niflheim. Sa madaling salita, hindi pa rin natatalo o namamatay si Sun Wukong. Sa gitna ng laban, sinabi ni Prometheus, hindi lang pala ito tungkol sa pagpapakita ng lakas, sabay tanong kay Sun Wukong kung tama ba ang kanyang hinala. Idinagdag niya na si Sun Wukong ay isang outer god na kilala rin bilang unbreakable. Ayon sa narrator, si Sun Wukong, ang Great Sage equal to heaven, ay isa sa mga karakter sa Journey to the West, isa sa 4 na dakilang klasiko ng China. Binura niya ang kanyang pangalan mula sa mythical ledger ni Enma Dayo. Kinain rin niya ang Zen Peach na nagbibigay ng walang hanggang buhay at ininom ang ultimate, golden elixir, na nilikha ni Taishan Laojun. Sa ganitong paraan, ipinanganak ang Stone Monkey mula sa isang malaking bato sa Flower Fruit Mountain ng Aulai, na nagbigay kay Sun Wukong ng hindi masisirang katawan. Si Wukong ay napangiti at malugod na pinagtawanan ang nangyari sa kanya. Agad namang nabahala ang kanyang mga kasamahan, puno ng pag-aalala, at tinanong siya kung maayos lamang ba ang kanyang kalagayan. Habang hawak ang ulo, napaisip si Sun Wukong. Matagal-tagal na mula noong huling naramdaman niya ang ganoong klaseng sakit, 1000 taon na ang nakalipas. Samantala, tahimik siyang pinagmamasdan ni Prometheus, tila sinusukat ang susunod na hakbang ni Sun Wukong. Nagpasalamat si Sun Wukong kay Prometheus dahil sa labanang ito, naalala niya ang kanyang nakaraan. Biglang inilabas ni Sun Wukong ang kanyang divine weapon, sabay sabing ibibigay niya ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng isang seryosong laban. Nagulat ang mga Diyos na nanunood nang biglang lumitaw ang divine weapon ni Sun Wukong, na parang nagmula sa wala. Ipinaliwanag ng narrator na mula sa tenga ng Great Sage equal to heaven kinuha niya ang kanyang divine weapon. Bagamat maliit ito sa simula at halos hindi mapansin, bigla itong lumaki at nagbagong anyo. Ang sandatay naging malaki at makapangyarihan, dahilan upang magulat si Prometheus. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang kakayahang ito ng divine weapon ay hindi nabanggit sa mga naunang kwento. Inanunsyo ni Jarl na ang sandatang ito ay ang Ruyi Bang, na ang opisyal na pangalan ay Ruyi Jingu Bang, ang iconic na kayamanan ng Great Sage equal to heaven. Nagulat si Ares at tinanong si Hermes kung napansin niya rin ang nangyari. Tumungo si Hermes, ipinaliwanag na ang Ruyi Jingu Bang ay isang obra ni Taishan Laojun, gawa sa bihirang divine iron na may bigat na 13,500 kat-tais o 8 tonelada. Dagdag niya, bagamat maraming kwento tungkol sa kakayahang lumaki ng sandata, may kakaibang presensyang bumabalot sa paligid nito. Dahil dito, napansin ni Hermes na ang madilim na aura mula sa divine weapon ni Sun Wukong ay nagbabadya ng hindi magandang mangyayari. Napasigaw si Heracles upang balaan si Prometheus. Sinabi ni Hermes na hindi maaaring sukatin ang lakas ng sandata ni Sun Wukong, dahil tunay na kakaiba ito. Hawak na ni Sun Wukong ang Ruyi Jingu Bang. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagdeklara ng 5%, ngunit mabilis niya itong binago at ginawang 15%. Para kay Sun Wukong, sapat na ang porsyentong ito upang harapin si Prometheus. Dagdag pa niya, dapat ipagmalaki ni Prometheus ang sarili dahil napakabihira ng kalaban na karapat-dapat sa ganitong antas ng lakas mula sa kanya. Mabilis na naramdaman ni Prometheus ang kakaibang aura na nagmumula sa Great Sage equal to heaven. Dahil dito, agad niyang napagdesisyonang maglagay ng distansya sa pagitan nila. Sa isang iglap, mabilis siyang tumalon paatras upang makalayo.
Ngunit laking gulat niya nang kahit anong distansya ang ilagay niya, naabot pa rin siya ng Ruibang, ang divine weapon ni Sun Wukong. Napagtanto niya na tila ang mismong konsepto ng distansya ay nawala ng bisa sa harap ng kapangyarihan ng sandata. Sa sumunod na tagpo, biglang binanggit ni Sun Wukong ang mga salitang, Shipang Wily, isang deklarasyon ng kapangyarihang nagpapalaya sa enerhiya. Sa sandaling iyon, ramdam ni Prometheus ang pagbabagong naganap sa paligid na parabang dinala siya sa ibang lugar. Napalunok siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa nasaksihan, isang dambuhalang anyo ng divine beings ang lumitaw sa harapan niya. May 4 itong mga kamay, 3 mukha, at isang aura na nagdadala ng kilabot. Walang pag-aalinlangan, iwinasiwas ng divine beings ang hawak na sandata, at sa susunod na panel ay makikita ang paglipad ni Prometheus papalayo, kasabay ang isang napakalaking espada. Sa tagpong ito, makikita si Prometheus na tila nasa kalawakan na, ang kanyang bilis ay parang isang bulalakaw, walang patid at tila walang katapusan ang kanyang paglalakbay. Habang nasa ere, napasigaw si Prometheus dahil sa matinding sakit na nararamdaman, litong-lito at hindi niya mawari ang mga nangyayari. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanyang pagdurusa, sa kanyang paligid, biglang naglitawan ang napakaraming Diyos, bagay na lubos niyang ikinagulat at ipinagtaka. Sabay-sabay siyang inatake ng mga ito, hindi tinigilan, at tuloy-tuloy na pinarusahan ng walang awa. Sa huling yugto ng kanilang pagsalakay, isang napakalaking kamay na papalapit kay Prometheus. Ang sumunod na tagpo, muling bumalik ang eksena sa arena. Nakabaon ng malalim ang katawan ni Prometheus sa pader ng arena, taglay ang kalunos-lunos niyang kalagayan. Habang nangingibabaw ang katahimikan, nasambit ni Sun Wukong na, naibalik na niya ang pabor kay Prometheus. Halos lahat ng mga Diyos ay nagulat sa kanilang nakita. Sa kanilang isipan, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag, ano nga ba ang nangyari kay Prometheus? Napabulala si Ares, sinabing hindi niya maunawaan ang mga pangyayari. Nagulat din siya kung paano isang tila simpleng pagtulak lamang ng Ruibang ang nagdulot ng ganoong kalaking pinsala. Maging si Hermes ay naguluhan sa kakaibang lakas na nasaksihan. Sa kanyang pagsusuri, mukhang hindi lamang ito tungkol sa bilis o lakas, ramdam niya na may mas malalim na kapangyarihang nakapaloob sa bawat galaw ni Sun Wukong, isang kapangyarihang nakakikilabot ngunit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pati si Naneza, ang Bull Demon King na si Gyumao, at ang magkapatid na Silver at Golden Horn ay napilitang magbigay ng komento tungkol sa laban. Sa kabilang dako, biglang nagsalita ang isang anino, si Enma Dayo, ang hari ng underworld ng Asia. Ipinaliwanag niya na si Sun Wukong ay hindi lamang isang simpleng country mountain monkey na may matibay na katawan. Ang mga nakalaban niya sa Journey to the West ay mga makapangyarihang nilalang, mga Diyos at high-ranking na yokai. Dagdag pa ni Enma Dayo, dahil sa mahaba at matinding paglalakbay na iyon, nadala ni Sun Wukong ang lahat ng aral at lakas mula sa bawat laban. Sinabi rin ni Sun Wukong ang lihim ng kanyang kapangyarihan, ang enerhiya ng pagkawasak na naipon mula sa lahat ng tinanggap niyang atake sa buong buhay niya. Ang enerhiyang iyon ay nakaselyo sa loob ng kanyang hindi madurog na katawan, at sa tulong ng Ruibang, bahagyang napakakawalan ang puwersang iyon. Makikita ang lasig-lasog na katawan ni Prometheus, kasabay ng pagkawasak ng kanyang banal na sandata. Makikita rin natin na nadurog na ang divine weapon ni Prometheus na dating nakalok sa kanang paa ni Sun Wukong. Nagulantang ang mga Diyos sa kanilang nasaksihan, at sa huling panel ng manga, nasabi ni Sun Wukong, tulad ng inaasahan niya, ang paggamit ng 15% ng kapangyarihan ay tila medyo sobra para sa kanyang kalaban. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, The Apocalypse of the Gods. Humanity's Salvation. Magsisimula ang kabanata sa backstory ni Sun Wukong, isang maalamat na unggoy na naglakbay sa Journey to the West, isang alamat na may mahalagang papel sa kasaysayan ng sibilisasyon ng tao. Isang kwentong puno ng saya at libangan, ngunit sa likod nito'y nagkukubli ang isang madilim na kasaysayan, isang paglalakbay na puno ng karahasan na lampas sa iyong imahinasyon. Sa kanyang pakikipagsapalaran, hinarap ni Sun Wukong ang mga pinakamakapangyarihang Diyos at nilalang. Hindi siya nag-iisa, may 3 kasamahan siyang naging kanyang kaagapay sa matinding mga laban. Upang labanan at pabagsakin ang mga Diyos, pinili niyang tahakin ang isang landas na maituturing na isang tunay na makalangit na gawa. Sa kabila ng hindi mabilang na tagumpay, kung saan ang kanyang inuupuan ay binuo mula sa mga bundok ng bangkay ng mga Diyos, hindi rin nawala ang kanyang mga pagkatalo. Isang brutal at walang awang paglalakbay ang kanyang tinahak.
Wika ni Enma, dahil sa kanyang mga ginawa, si Sun Wukong, ang bastos at walang pakundangang unggoy, ay nagkamit ng bansag na Great Sage equal to Heaven, isang titulong nagpapahiwatig na siya ay maaaring makipagsabayan sa mga naglalakasang mga Diyos. Sa isang epic na eksena, ipinakita kung paano niya pinabagsak ang isang napakalaking Diyos na may 3 mukha at maraming kamay. Isang makapanindig balahibong panel ang nagpapakita ng kanyang lakas at kasanayan, isang paalala na hindi biro ang makipaglaban kay Sun Wukong. Ngunit para kay Zeus, ang pagiging isang Diyos ay hindi lamang nasusukat sa lakas. Alam niyang higit pa rito ang tungkulin ng isang Diyos, hindi lamang basta pakikipaglaban. Kaya sa tingin ni Zeus, para kay Sun Wukong, tila hindi ito karapat-dapat sa titulong Great Sage equal to Heaven. Kung usapan naman daw ay tungkol sa kwalifikasyon bilang isang Diyos, si Sun Wukong ay isa lamang batang mayabang na pasaway. Ngunit kung batayan ay purong lakas, walang duda, ang unggoy na iyan ang isa sa pinakamalakas sa buong Valhalla. Samantala, sa panig ni Prometheus, makikita siyang walang malay, nakasandal sa kung saan siya tumilapon. Ilang sandali pa, nagkamalay siya at naalala ang kanyang laban. Ngunit isang hindi kanais-nais na tanawin ang bumungad sa kanya, ang kanyang sandatang akante ay mayroon ng lamat. Hindi nagtagal, tuluyan itong nadurog. Sa kabila ng matinding mga pinsala at dagwang katawan, pinilit pa rin niyang bumangon. Nanlaki ang mga mata ni Zeus at Ares nang makita nilang pilit pa ring tumatayo si Prometheus. Ngunit para kay Heracles, sa kanyang napakaraming karanasan sa labanan, batid niyang hindi na kaya ng katawan ni Prometheus. Sa kabila ng matibay nitong determinasyon, lubusan na itong bogbog, umabot na sa puntong kahit ang pinakamaliit na galaw ay isang imposibleng hamon. Nang subukan niyang bumangon, muli siyang bumagsak sa sahig. Para kay Hermes, hindi katakataka ang tibay ng loob ni Prometheus, sa loob ng 30,000 taon, tiniis niya ang matinding pagpapahirap na tila wala lang sa kanya. Singit naman ni Ares, isang atake lamang mula kay Sun Wukong ang nagpatunay na kabilang talaga siya sa hanay ng mga outer gods at isa sa mga itinuturing na unbreakable. Samantala, sa obserbasyon ng itim na ahura, una niyang inakala na si Sun Wukong ay isang mandirigmang ang tanging kakayahan ay pagdepensa lamang sa sarili. Akala niya isa lamang itong walang kwentang nilalang. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sumingit ang ikalawang ahura at sambit nito, salungat sa kanyang pangalan, si Sun Wukong ay hindi lamang isang mandirigma na bihasa sa depensa. Siya rin ay may puro at walang kapantay na kakayahan sa pag-atake. Isa siyang tunay na perpektong mandirigma. Sa puntong ito, nagkakaisa na ang opinyon ng dalawa. Wika nila, ang Great Sage equal to Heaven, tulad ng sinasabi sa mga kwento, ay mas malakas pa kaysa sa inaakala ng lahat. Para sa mga nakalimot na, si Ahura Mazda, ang Diyos ng paglikha sa Zoroastrianismo, mula sa sinaunang Persia. Isa rin siya sa mga outer gods na kabilang sa unbalanced. Sa kabila ng kalunos-lunos na sinapit ni Prometheus, biglang napansin ni Sun Wukong ang bahagyang paggalaw ng kanyang kamay. Agad niya itong binalaan, sinasabing huwag na siyang lumaban pa, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang mapilitan siyang patayin ito. Ngunit hindi natinag si Prometheus, sa kabila ng matinding hirap, patuloy siyang gumapang, unti-unting sinusubukang itayo ang sarili. Kahit nanghihina na, hindi niya hinayaan na mawala ang kanyang determinasyon. Nang hilakbot ang ilang Diyos na nakasaksi, habang ang iba naman ay kumbinsidong tapos na ang laban. Subalit sa isang sulok, si Heracles ay nanginginig sa matinding galit. Sa sobrang gigil, napakuyong siya ng kamao ng sobrang higpit, hanggang sa nasugat ang kanyang balat at tumulo ang dugo. Maging ang kanyang bibig ay nasugat dahil sa panggigigil, kaya't dumaloy rin ang dugo mula rito. Sa gitna ng kanyang puot, napabulong siya sa sarili, tama na, Prometheus. Sa harap ng lahat, isang nakapanghihilakbot na tanawin ang anyo ni Prometheus, durog, sugatan, halos hindi na makilala dahil sa mga pinsala sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, nagawa niyang unti-unting bumangon. Pinagmasdan siya ni Ares, nagtatakang bakit pa niya ipinagpapatuloy ang laban. Samantala, si Sun Wukong ay diretsyong nagtanong kay Prometheus, para saan pa ito? Bakit mo pa pinahihirapan ang sarili mo? Walang sagot mula kay Prometheus. Sa halip na iluhod niya ang kanyang sarili, buo ang loob, matatag, at handang lumaban muli. Biglang dadalhin tayo ng tagapagsalaysay sa isang nakalipas na panahon, sa isang eksenang hindi pa natin nalalaman. Sa panahon ng kanyang kabataan, si Zeus ay makikitang nakatayo sa harap ng isang hindi pa kilalang figura. Sa kanyang tinig na puno ng awtoridad, ipinaabot niya ang isang mahalagang habilin. Ikaw ang mamamahala sa sangkatauhan, pansamantala. At ang itinuro niya ay walang iba kundi si Prometheus.
Nabigla ito, hindi makapaniwala sa bigat ng responsibilidad na biglang ipinataw sa kanya. Dagdag pa ni Zeus, kahit napabagsak na niya ang kanyang amang si Kronos at napatalsik ito mula sa pamumuno sa Greek pantheon, naging abala naman siya sa pangangalaga sa Valhalla. Dahil dito, nawalan siya ng oras upang tutukan ang mundo ng mga tao. Sa paniniwala niyang may kakayahan at oras si Prometheus, ipinagkatiwala niya rito ang sangkatauhan. Bantayan mo sila, gawin mo ito para sa akin, wika ni Zeus. Hindi na nagawang tumutol ni Prometheus. Wala siyang sagot, ngunit sa kanyang isipan, dama niya ang bigat ng responsibilidad. Mula sa kalangitan, bumaba tayo sa mundo ng mga tao. Sa pagpapatuloy ng narrator, sinasabing ang mga Diyos ay nilikha ang sangkatauhan ayon sa kanilang wangis. Ngunit ang katotohanan, ang kanilang buhay ay lubos na naiiba sa mga Diyos. Ang mga tao ay mahina, marupok, makasarili at takot ngunit dalisay. Isang araw, isang pangkat ng tao ang natakot nang habulin sila ng isang dambuhalang baboy ramo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na umaksyon si Prometheus, hinarang niya ang mabangis na hayop at buong lakas na binangga ito. Sa tindi ng salpukan, naputol ang mga pangil ng halimaw. Ngunit imbes na humanga, lalong nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Isa sa kanila ang nadapa, hindi na kayang tumayo. Pinanood ni Prometheus ang tagpo at napagtanto ang isang malagim na katotohanan, hindi na ang malaking hayop, kundi siya mismo ang kinatatakutan ng mga tao ngayon. Sa kabila nito, dahan-dahan niyang binuhat ang patay na baboy ramo at inilapit ito sa mga taong nagtatago sa likod ng puno. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula siyang makisalamuha sa kanila. Tinulungan niyang gamutin ang isang lalaking nabalian ng braso, at dito niya nasilayan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng kanilang kahinaan, ang mga tao ay may likas na pagmamahal sa isa't isa. Sila ay madalas magkamali at hindi rin perpekto. Ngunit sa puso nila, mayroong dalisay na pagmamalasakit na hindi matutumbasan ang kapangyarihan ng sinumang Diyos. At doon, nagsimulang manalig si Prometheus sa sangkatauhan. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Nakaluhod si Prometheus, sugatan, halos wala ng lakas. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay siyang tahasang sinabi, isang katagang yumanig sa buong Valhalla. Mahal ko ang sangkatauhan, wika niya. Naghari ang katahimikan. Maging ang mga kilalang Diyos ay hindi nakapagsalita. Sa wakas, si Sun Wukong ang bumasag sa katahimikan. Ngunit sa halip na pag-unawa, matinding galit ang kanyang nararamdaman. Prometheus, dapat alam mo ito higit ka inuman. Sa kanyang tinig ay may halo ng hinagpis at puot. Kahit anong gawin nating mga Diyos, kahit ilang beses tayong lumapit sa kanila, hindi na natin may iligtas ang sangkatauhan. Lahat ng ating paglalakbay, lahat ng ating sakripisyo, wala namang nagbago sa kanila. Lalong nag-aalalang tumingin ang mga kaibigan ni Sun Wukong sa kanya, alam nilang hindi na lang ito simpleng galit. Muling nagtanong si Sun Wukong, ngayon ay mas matindi ang emosyon. Para saan pa ang pagliligtas sa kanila? Para saan pa, Prometheus? Kahit anong gawin natin, wala nang mangyayari. Simple lamang ang tugon ni Prometheus, ngunit may bigat ang bawat salitang kanyang binitiwan. Anong rason pa ba ang kailangan mo para iligtas ang iyong mga kaibigan kung sakaling malagay sila sa panganib? Sa sagot na ito, tila nagising si Sun Wukong sa katotohanang ipinaglalaban ni Prometheus. Sa pagkakataong ito, isang imposibleng pangyayari ang naganap, unti-unting nakatayo ang sugatang Titan. Isang bagay na hindi nila inakala, ngunit nagawa pa rin ni Prometheus. Gulat na gulat sina Ares at Jarl sa kanilang nasasaksihan. Muli, hinarap ni Prometheus si Sun Wukong at tinanong, ano ang masasabi mo ngayon? Sa kabila ng lahat, matibay pa rin siyang nakatayo at nananatiling handang lumaban. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan. Ang buong arena, maging si Jarl at ang lahat ng mga nanonood, ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang laban, huminga ng malalim si Sun Wukong, saka tumingin kay Jarl. Ideklara mo na ang nanalo, aniya, sa malamig ngunit matibay na tinig. Sa kanyang harapan, nakatayo pa rin si Prometheus, ngunit wala na itong malay. Isang Titan na walang ibang ginawa kundi ang mahalin at ipaglaban ang sangkatauhan, ngayon ay wala ng malay matapos ang matinding laban. Sa sandaling iyon, nag-uumapo ang emosyon ng mga nanunood, sigawan, palakpakan, at mga bulalas ng pagkamangha ang pumuno sa paligid. Sa wakas, idineklara na ni Jarl ang resulta. Ang nagwagi sa Round 2 ng Apocalypse Tournament ay ang Great Sage Equal to Heaven, Sun Wukong. Tumagal ang matinding bakbakan ng 20 minuto at 25 segundo. Ang huling ataking tumalo kay Prometheus ay ang makapangyarihang Shifang Wily.
Habang pabagsak ang katawan ni Prometheus, isang figura ang biglang tumalon mula sa gilid ng arena. Si Heracles, hindi nagdalawang isip na suluhin ang kaibigan bago pa ito tuluyang bumagsak. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang hawak ang walang malay na katawan ng kaibigan, ramdam ang sakit at pagod na tiniis nito hanggang sa huling sandali. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang labis na ipinagpasalamat ni Heracles, sa kabila ng pagkakataon, tumangging tapusin ni Sun Wukong ang buhay ni Prometheus. Sa desisyong iyon, isang utang na loob at respeto ang naitanim ni Heracles sa Great Sage equal to heaven, isang bagay na tatanawin niyang pagkakautang magpakailanman. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.